Okay, special episode February 12, 3721, 3722, and 3723. Alamin natin ano ba yung mga kasalukuyang sitwasyon, no, ng buhay-buhay ng mga readers and viewers ko na dapat nating isaalang-alang at gawan ng solusyon para hindi na ito maulit at hindi na kayo madala. Una, camera. Oy, reminisce. Pangalawa, love call. And pangatlo, ay, teddy bear. Okay. Ganito yon. Kung bakit naging teddy bear. Nako, Diyos ko. Okay. Yung katapat ng camera, which is your personal choice, ito yung pagbabalik tanaw mo doon sa mga alaala na meron kayo nung kayo pa. Wow! Ito yung panahon na nagtatapunan kayo ng mga messages, tawagan, no? Na kahit pagpunta ng CR, ina-update mo siya, 'di ba? Ito yung panahon kung kailan ka nagkakaroon ng flirting mode, blooming romance. Ito yung gusto mo makipag-date, 'di ba? So, lumabas si Teddy Bear dahil papasok tayo sa Valentine's Day. And nandito tayo sa love call dahil Valentine's Day. Kung napapansin ninyo yan. O ngayon, posible na may magkakabalikan, may magkakatuluyan, meron din namang makakatagpo ng bago. Okay, isang magandang sitwasyon po yan. Pero, kung may mga taong galit sa inyo, at may mga taong gagawa ng gayuma, love spell, no? Kung ano-anong spell gagawin, tsaka yung magic. Yung iba sa inyo mawawalan. Hihiwalayan, i-abandon na, biglang hindi napapansinin, hindi na susustentuhan. 'Di ba? Yung iba i-divorce, yung iba legal separation, ganun yung mangyayari. So, kasi hindi naman lahat ng bagay sa mundo maganda eh. Dapat masanay ang tao na sa bawat kasikatan mo, darating ang panahon na magiging laos ka. Kapag nandoon ka sa rurok ng tagumpay, darating ang panahon, magkakaroon ka ng takip silim. Hindi dahil sa wala ka ng pera, kundi kailangan mo rin i-enjoy yung senior citizen mo na buhay. And then your children will take over. Minsan, nung mag-take over yung mga anak, dun nalulugi, dun nababankrupt. Dahil hindi kasing sipag at kasing talino ng magulang ang anak. Ganon yun. Kung ito'y usaping pag-ibig, dahil love month tayo, bago ka gumawa ng isang desisyon sa buhay o bago ka gumawa ng isang pangako, no, balikan mo muna yung nakaraan mo kung ano ba yung mga bagay na naging sanhi ng paghihiwalay ninyo, yung mga bagay na nagpaiyak sa'yo, yung mga bagay na nagbigay sa'yo ng trauma. Kapag yun, na-refresh mo at natanggap mo sa sarili na hindi lang pala yung taong yun ang may kasalanan, kundi pati ikaw na rin may pagkukulang, sa susunod na tawag mo sa pag-ibig at sa susunod na pakikipag-date mo, iwasan mo na maulit yung mga pagkakamali at pagkukulang mo noon. Dahil hanggat hindi ka natututo sa mga leksyon sa buhay mo, hindi ka rin magiging kumpleto. Ito'y usaping pag-ibig lang. Pero, hindi lang kasi pag-ibig sa karelasyon, kundi pag-ibig sa magulang,
pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa mga kaibigan at sa ibang kahayupan at mga tao or mga animals na meron ka. In general, no? Balikan mo ang mga panahon na meron ka na nagpapasaya sa'yo. Yun ang isigi mo. Pero yung mga panahon na nagbigay sa'yo ng matinding kalungkutan, baguhin mo. Sa natural na pamamaraan lang yan. Kasi, never mong mababago ang isang sitwasyon na gawa ng barang, kulam, sumpa at gayuma. Lalong-lalo na gawa ng magic. Kasi yung magic is always an illusion. So, wag kayong maniwala na yung magic ay hindi ilusyon. Ilusyon yun. Kaya nga may salitang ilusyonada ka, ilusyonado ka. So, yun yung tatamaan. Gusto kong gisingin at ipukaw sa isipan ng lahat ng tao na kapag gumawa ka ng magic, and that is always an illusion. And illusion was never done by God and never allowed. No, it was never allowed by God talaga. God do miracles, never magic. So, kailangan mong ma-identify yung ginagawa ng Diyos. Yung ginagawa kasi ng Diyos is miracle. Yung ginagawa ng ibang tao or ibang propeta, magic. They use their powers in black magic so that they will be able to gain a lot of praise coming from people. Sa tingin nila kasi kaya na lang isurpass yung Diyos, which is wrong. Kasi never mo masurpass yung Diyos. Iisa lang yun eh. Though na marami tayong religion sa buhay natin, marami tayong verses or versions of Bibles, pero iisa pa rin yung Diyos. Ngayon, ito yung gusto kong i-emphasize sa inyong lahat. Kung mahal nyo ang Diyos, tangkilikin nyo yung katotohanan. Huwag kayong mamuhay sa kasinungalingan, huwag kayong mamuhay sa ilusyon, huwag kayong mamuhay sa pandaraya, huwag kayong mamuhay sa panluloko, lalong-lalo na, huwag kayong mamuhay sa pagnanakaw. Dahil ang buhay natin, iisa lang. I-enjoy mo na lang. Kung dumating siguro yung panahon na inagaw sa'yo ang taong mahal mo, nang walang halong gayuma, walang halong barang, walang halong kulam, ibig sabihin, kagustuhan ng Diyos yun. Baka hindi kayo ang tinadhana. Kaya niya tinanggal yun sa buhay mo, baka may ibang misyon ka. Posible na hindi ka pa prepared sa love life ngayon, kaya inihanda ka muna niya spiritually, emotionally, mentally. Pero, madi-differentiate nyo kasi yun eh. Kapag yung mahal mo ay inagaw sa'yo at biglaang nawala, biglaang naglaho, ibig sabihin dun, may nag-magic, may nag-ritual, may naggayuma. Kasi gradual, tindan nyo kapag natural yung pagmamahal at kumupas or nagtapos ang isang relasyon, magkakaroon ng silent mode yun. Magkakaroon ng space yun. Pero kapag humupa ang galit sa bawat isa, time will come, mag-uusap sila at magkakaroon ng closure. Pero, kapag yung karelasyon mo ay biglang naglaho at hindi ka kinausap, dumaan man ng ilang taon, ibig sabihin nun, may kaduda-duda. Baka ginayuma, niritual, dinaan sa mahika. Kasi yung gayuma, renew. Parang loan. Ay, totoo yun. So, kung ayaw niyong mangyari yan sa inyo, no, ayusin niyo. You have to live by the truth. You have to accept the reality. It may be painful, but yet, it will be a lesson that will fuel you to be a better version of yourself for the next level or the next few months and years of your life as you grow older, na pwede mo ring ibahagi sa mga anak at apo mo sa bandang huli. Proceed tayo sa English episode.
Good afternoon.